Aba, hindi ba ito ang palamuning? Walang kwentang manugang. Sa ganitong kasayang araw, bakit siya nandito para man-iron ng mod? Ikaw na walang kwentang palamunin. May kapal pa ng mukha na bumalik dito. Lumayas ka na nga rito. Huwag mong dumihaan ang mamahaling carpet ng pamilya Leo. Pumirma na ako. Ikaw. Chu. Sinasabi ko sa iyo, hinding-hindi mo maiintindihan kung ano ba talaga ang sinayang mo. Ang kayamanan ng pamilya Leo na tinatamasa namin ngayon ay utang namin lahat kay Young Master Wang. Ginamit ni Young Master Wang ang malawak na koneksyon ng pamilya Wang at nagpabalik-balik para tulungan kaming makahanap ng koneksyon. Kaya namin nakuha ang karapatang mamahala. Ang isang delivery boy na tulad mo, na nasa pinakamababang antas ng lipunan, ay walang kaalam-alam kung gaano nakakatakot ang kapangyarihan. Koneksyon ng pamilya Wang, nakakatawa naman talaga. Sa tingin nyo ba ang isang third-rate na pamilya na tulad nyo, ay may karapatang mamahala sa grand ceremony? Pinili mismo ni Marshal Venerable Ye Qingyu ang pamilya Leo. Kayong mga tanga ay walang alam. Sa totoong dahilan, hindi nyo man lang ito kayang isipin. Ang kapal ng mukha mo, ang pangalan ni Marshal Venerable, ay hindi dapat binabanggit ng isang hamak na delivery boy na tulad mo. Bakit? Nataman ba kayo? Dahil mahilig kayong lokohin ang mga sarili nyo. Ngayon ay tuluyan ko nang pupunitin ang maskara ng pagkukunwari ng pamilya Leo. Ikaw na walang kwentang puro basura ang lumalabas sa bibig. Nasaan ang mga gwardya? Palabasin nyo nga rito ang lalaking ito. Tatlong taon na ang nakalipas. Ipinagkalat ng pamilya Leo na nagpakumbaba si Leo Ruizo para pakasalan ako. Pero ano ba ang totoo? Pinakasalan mo ako noon. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil may kailangan ka. Sa ID ko, nakarehistro ako sa probinsya. Ginamit nyo ito para makakuha ng lupa gamit ang mga patakaran sa agrikultura. Hindi lang yan. Tatlong taon na ang nakalipas ng muntik ng mabangkarote ang pamilya Leo. Ang nagbangon sa inyo, ang 1 milyong yun, na palagi mong ipinagmamalaki, na galing daw sa demolisyon. Hindi yun sa inyo. Galing yun sa pagbenta ko, ng jade pendant na pamana ng master ko. Ang ipinagmamalaki ninyong, pundasyon ng pamilya Leo, ay itinayo gamit ang pera ko. Kalokohan. Baliw ka na, wala kang kwenta. Ang 1 milyong yun, ay legal na kita ng pamilya Leo. Huwag mo kaming subukang kikilan. Tama. Isang hamak na delivery boy ka lang. Saan ka naman kukuha ng 1 milyong halaga ng jade pendant? Naiinggit ka lang. Dahil yumaman kami. Kaya kung ano-ano ang sinasabi mo rito. Ganito talaga ang ugali ng tao. Naiintindihan ko na. Ang ugnayang ito ay dapat na matapos. Noong una, inisip ko pa ang pinagsamahan natin. Gusto ko sanang bigyan kayo ng pagkakataon. Sayang nga lang, hindi kayo karapat-dapat. Mula sa sandaling ito, akong si Chu Chen, at ang pamilya Leo ng Yuncheng, ay wala ng anumang ugnayan. Kunin niyo ang perang binigay ko, at lubos ninyong sarapan, ang inyong huling kaligayahan. Pamilya Leo, bahala na kayo sa buhay nyo. Mahal na Wuzun, nalaman na po ng inyong lingkod, si Ginoong Chu, ay pinalayas na ng pamilya Leo. Hindi po namin alam kung nasaan siya ngayon. Ano? Pinalayas siya ng pamilya Leo.
Opo. Ang pinuno ng pamilya Liu na si Liu Zhenxiong ay minaliit ang katayuan ni Ginoong Chu. Kahapon lang ay pinilit nila siyang pirmahan ang divorce paper. Mga bulag at hanggal. Itinuring nilang uod ang isang tunay na dragon. Nasaan siya? Saan ba talaga siya naroroon ngayon? Patawad po sa aking kakulangan. Pagkaalis ni Ginoong Chu sa pamilya Liu, bigla na lang siyang naglaho, parang bula siyang nawala. Ang seremonya ng pagsuko ay gaganapin na sa Makalawa. Ang iba't ibang puwersa sa labas ay palihim ng kumikilos. Kung wala si Ginoong Chu para mamuno, tiyak na magkakagulo sa Yuncheng. Mahal na pinuno, kailangan po ba nating utusan ang mga gwardya para halughugin ang buong lungsod? Hindi na kailangan. Sa taglay niyang pambihirang lakas, kung gusto niya talagang magtago, kahit baliktarin niyo pa ang buong Yuncheng, hindi niyo siya mahahanap. May naisip ako. Ang taong yun ay napakadelikado sa trabaho niya bilang delivery boy, basta't order niya. Siguradong ay deliver niya yun. Siya na naman. Tapos na ang ugnayan ko sa pamilya Liu. Wala na sana akong balak makialam pa sa Taisan. At sa mga walang kwentang bagay na ito. Ang seremonya ng pagsuko ay puno ng iba't ibang uri ng tao. Kung sakaling may mangyaring gulo, ang mga inosenteng mamamayan ng Vientiane ang magdurusa. Huling delivery. Pagkatapos nito, tapos na tayo. Binibining Ye, ito na po ang inyong express delivery. Pakipirmahan na lang po, Ginoong Chu. May pabor po sana akong hihilingin. Isa lamang akong hamak na delivery boy. Bukod sa pagde-deliver, wala na akong ibang maitutulong. Ginoong Chu, sa Makalawa na po ang seremonya ng pagsuko. Nag-aabang ang mga dayuhang puwersa. Gusto ko po sanang hilingin na pamunuan ninyo ang kaganapan. Hindi na ako bahagi ng pamilya Liu. Ang mga alitan sa korte ng Taisan ay wala nang kinalaman sa akin. Ginoong Chu, sa isang pitik nyo lang ay kaya nyong pabagsakin ang 3 banal. Walang makakapantay sa inyo sa buong Taisan. Kung may mangyaring masama sa seremonya, libo-libong inosenteng buhay ang mawawala. Binibining Ye, humanap na lang kayo ng iba. Hindi po bilang isang Marshal Venerable ng Taisan, kundi bilang isang ordinaryong tao. Nagmamakaawa po ako sa inyong kabutihan. Ang Taisan ay kailangan kayo. Saan gaganapin ang seremonya? Sa Vientiane Grand Hotel po, sa Makalawa, alas 10 ng umaga. Pupunta ako roon para mag-deliver. Maraming salamat po, Ginoong Chu. Alis. Gaganapin dito ngayon ang seremonya ng pagsuko. Bawal ang mga delivery at surir dito. Lumayas ka nga rito. Nandito ako para mag-deliver ng express package. Mahigpit na bilin ng tatanggap, na ihatid dito sa loob mismo ng venue. Sira ba ang ulo mo? Tignan mo nga ang okasyon ngayon. Ang mga nakaupo sa loob ay mga matataas at kilalang tao. Isang hamak na delivery boy na tulad mo, may gana pang pumasok at makisawsaw. Aba, sino ba itong nandito? Hindi ba't ito yung pinalayas, na walang kwentang dating bayaw ko? Tumabi ka. Nagmamadali akong mag-deliver. Sino bang niloloko mo? Huwag mong isiping hindi ko alam. Tinapon ka na ng pamilya Liu namin. At wala ka nang mapupuntahan. Kaya sinasadya mong pumunta sa mga ganitong high-class na lugar para magpapansin. Young Master Liu, kilala niyo po ba ang hampas lupang ito? Kilala. Abay, oo naman.
Isa lang naman siyang palamunin ng pamilya Liu. Isang basurang nabubuhay lang sa awa namin. Sa ganitong klaseng marangyang kaganapan ngayon, kahit ang basurahan sa labas, ay hindi siya karapat-dapat na tumingin. Ito ay express delivery para kay Binibining Ye Qingyu. Kapag ito'y naantala, hindi nyo kakayanin ang parusa. Ang mga tao ng pamilya Liu ay talagang parang mga payasong hindi alam kung kailan mamamatay. Ye Qingyu, ang Marshal Venerable. Sa itsura mong yang hampas lupa ka. Sa tingin mo ba ang Marshal Venerable ay gagamit ng basurang delivery service mo? Hindi ka man lang nag-isip ng mas magandang palusot. Sino yan? Sinong may sabing pwede mong galawin? Ang anak ko, ni Liu Zhenxiong, at ang panganay ng pamilya Wang. Zhu Chen. Ikaw na, itinapon ng pamilya Liu na parang basura, isang walang kwentang manugang. Ang lakas ng loob mong gumawa ng gulo rito. Huling beses ko na itong ipapaliwanag. Nandito ako para mag-deliver ng express package. Sila ang paulit-ulit na hamarang sa akin. Walang hiya. Sino ka ba sa akala mo? Para gumawa ng ganyang walang kwentang palusot. Ngayon ang grand ceremony ng pagsuko ng Dakian Marshal Venerable. Isang hamak na delivery boy na tulad mo. Ang pagpunta rito ay ang pinakamalaking insulto sa pamilya Liu. At kawalan ng galang sa Dakian Marshal Venerable. Sugurin niyo siya. Baliin niyo ang mga binti ng basurang yan. Tapos kalagkarin niyo palabas na parang asong patay. Kung may mangyari man, akong si Liu Zhenxiong ang ako. Mga walang kwentang basura. Ang lakas ng loob niyong harangan ang daan ko. Marshall Alliance. Tawagin niyo agad ang mga taga-Marshall Alliance. May nanggugulo sa event ni Lord Marshal Venerable. Tulong, bilis. Zhu Chen. Huwag mong isipin na dahil marunong kang lumaban, ay wala nang makakatalo sa'yo. Ang pambubugbog mo sa publiko, sa napakaraming gwardya at security, ay isang malaking krimen. Ang City Defense Team, ay siguradong hindi ka palalampasin. Ang natitirang bahagi ng buhay mo, ay babunuin mo sa loob ng kulungan. Receiver. Ye. Zhu Chen. Nasira na ba ng tuluyan ang utak mo? Sa dinami-dami ng pwede mong pekay na pangalan, panang-ahas mong pekay ng pangalan ni Lord Marshal Venerable. Akala mo ba sa paggawa ng peking label, ay matatakpan mo na ang krimen ng panggugulo mo ngayon? Mag-o-order ba si Lord Marshal Venerable ng same city delivery? Hindi ka man lang marunong magsinungaling. Nakakatawa ka talaga. Maniwala man kayo o hindi, wala na akong pakialam. Pagkain. Pero ang package na dine deliver ko ay 1000 beses na mas mahalaga. Lord Wang. Mabuti at lumabas na kayo. Ang baliw na ito na nagngangalang Zhu Chen
Hindi lang niya sinaktan ang mga gwardya ng pamilya Liu. Binugbog din niya ng malala si Chanyu. Nagbitiw pa siya ng mga mayayabang na salita. At pinik ang delivery receipt ni Lord Marshal Venerable para manggulo rito. Wala siyang kahit anong respeto sa Marshall Alliance at sa Dakian. Tito Wang, kailangan niyo pong ipaghiganti si Chanyu. Napakalupit ng basurang ito. Ang braso ni Chanyu ay sapilitang binali niya. Ang lakas ng loob mong saktan ng anak ko. Napakatapang mo. Hulihin niyo siya. Buhay man o patay. Lumuhad ka. Sumuko ka na. Sigurado ba kayong gusto niyong lumaban? Bakit? Ikaw na basura ka. Lalaban ka pa sa Marshall Alliance. Dito sa Yuncheng. Labanan ng Wumeng. Ay paglaban sa Dakian. Labanan ng Dakian. Kayong mga linta. Karapat dapat ba kayong kumatawan sa Dakian? Hulihin niyo siya. Bugbugin niyo hanggang mamatay. Mahal. Ikaw. Sino ka ba talaga? Sinabi ko na, isa akong delivery rider. Mabuti, napakabuti. Ang lakas ng loob mong pilayin ang mga elite ng Wumeng. Ngayong araw, huwag mo nang isiping. Makakalabas ka pa rito ng buhay. Ipunin agad ang lahat ng opisyal ng Wumeng sa buong lungsod. May nagwawala sa labas ng seremonya. Pumunta ang lahat sa bulwagan. Bilis. Ang malaking grupo ng Wumeng ay parating na. Tingnan ko lang kung hanggang kailan ka magmamayabang, mga opisyal. Kahit gaano karami pa ang tawagin nyo, pareho lang. Mga opisyal, isang bagay lang ang gagawin ko ngayon, ang mag-deliver. Chu Chen. Ang lakas ng loob mong magdala ng gulo, at pumasok sa seremonya ng pagsuko. Akala mo ba walang tao sa Dakian, na makakapigil sa kabaliwan mo? Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Nandito ako para mag-deliver ng urgent na package. Ang sino mang hamarang sa akin, mananagot sa mangyayari. Mag-deliver. Idilat mo nga iyang mga mata mo. Ito ang seremonya ng pagsuko ng Marshal Venerable ng Dakian. Parating na ang mga dayuhang sugo. Isang hamak na delivery boy na tulad mo. Anong karapatan mo na tumuntong sa sagradong lugar na ito? Makinig kayo. Hindi lang binali ng basag ulerong ito ang braso ng anak ko. Malubha rin niyang sinugatan ang mga gwardya ng pamilya Liu. At may gana pa siyang bugbugin ang mga elite ng Wumeng sa harap ng publiko. Ang tatlong kasalanang ito. Bawat isa ay sapat na para mamatay siya ng walang pinaglilibingan. Isang pinalayas na manugang. Ang lakas ng loob na kalabanin ang Wumeng. Talagang hindi alam ang salitang takot sa kamatayan. Ang mga baliw na tulad niya ay dapat patayin na agad. Hindi natin pwedeng hayaang mabulabog niya ang kagalang-galang na Marshal Venerable. Kung talagang may kasalanan ako, edi tawagin niyo ang City Defense Guard para hulihin ako. City Defense Guard. Dito sa Yuncheng, ang Wumeng ang batas. Ngayong araw, ako ang magpapatupad ng hustisya. Chu Chen. Bibigyan kita ng huling pagkakataon.
Lumuhad ka ngayon din. Yumukod at aminin ang mga kasalanan mo. Hayaan mong baliin ko ang mga braso at binti mo. Baka sakaling, buo pa ang bangkay mo kapag namatay ka. Karapat dapat ka ba? Mabuti. Napakabuti. Dahil atet na atet ka ng mamatay. Pagbibigyan kita ngayon din. Ang mamatay sa kamay ko, isang master ng mid-stage transformation realm. Sa ilalim ng buong lakas ng aking palad, ay isang malaking karangalan, para sa isang langgam na tulad mo. Mamatay ka na.